Great morning mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire. So for today's video nga mga katindahan, ayan, natin-share ko nga sa inyo yung mga dumating na parcel kay Kumaring Shopee. Ayan mga katindahan, so talagang nakakapagtaka lang mga katindahan kung bakit nga ang bibilis nilang mag-ship ngayon, no, di ba? So tara mga katindahan, samahan nyo ako dahil ipapakita ko nga sa inyo kung ano-ano ba itong mga dumating sa akin na parcel. Kasi talagang nakakagulat talaga. Paano ka ba naman kasing hindi magugulat mga katindahan? Tingnan mo naman, oh, 1, 2, 3, 4. Ayan, punta tayo dito sa kabilang side. Ayan, medyo makalat pa mga katindahan. Ayan. Diba 4 yung kanina? 5, 6, 7, 8. O yan, imagine mga katindahan sa loob ng isang araw ha. 8 parcel ang dumating dito sa aking tindahan. So nakakatawa talaga mga katindahan. Hindi ko talaga ine-expect na darating agad. Dadating agad yung aking mga in-order kay Kumaring Shopee. Bakit? Siyempre, di ba, magmamahal na araw na, tapos rush hour, ganyan, mag-uuwian na ang mga bakasyonista, mga artista ng ating probensya. Di ba, ayan. So, umbaga parang, hindi ko na dapat sila o-orderin kasi na magmamahal na araw, di ba? So, kapag ka ganito magmamahal na araw, nako, marireceive natin yung mga April na. Diba, first week, second week ng April kasi nga ganyan, mga magmamahal na araw, madaming ganap ang ating mga supplier, pero nakakagulat talaga, maya ang dating. Alam niyo ba mga katindahan na bukod dyan sa 8 na dumating ngayong araw lang, baka mamaya meron pang dadating yan kasi puro kay puro kay Shopee Rider pa lang yan, so wala pa yung ibang Flash, ganyan, or JNT, ganyan. Kumbaga, pinag-plus-plus ko mga katindahan ha, kung magkano yung dadating dito sa akin na parcel. Aba, ay umabot ng 8,000. So, ngayong araw, nagbabayad na ako ng nasa 5,000. Hindi talaga ako sanay mga katindahan na ganyan. Kasi, kapag ka dumadating dito, kapag ako'y umorder ng COD, dapat yan minsan wala pa akong hawak na pera, kasi aasa lang tayo sa benta. Yung pambayad natin aasa lang natin sa benta. Ayan, so ina-expect ko dyan na yung iba, lalo na yung mga mabibigat, yung medyo malalaking item, mga April pa darating, aba ay nakakagulat at ngayon nga nagdatingan lahat, so nasa 5,000 na yun. Sa 5,000 na yung aking binabaya. Diyos ko dahil. Ayan, so ewan ko ha kung feeling ko talaga may darating pa ngayong araw. Ayan, so bakit ko nakikikwento sa inyo ha kung bakit ako nagugulat. Hindi naman siya as in ganun na nakakagulat dahil hindi naman lingid sa ating kaalaman, lalo na sa akin ha mga katindahan, lalo na sa akin na ako'y aware sa akin kapaligiran, lalo na kay Kumaring Shopee na ayun na nga, pinasok na sila ng BIR, diba? So magkakaroon na rin ng tax ang mga kahit small entrepreneur, small business nagnegosyo sa Shopee. Ayan, so magkakaroon na rin sila ng tax. Ay, diba? Yan. So feeling ko kaya sila ganyan na puspusan sa pag-dispose ng mga product. Dahil nga ngayong darating na April ay magkakaroon na si Shopee. Ma-oblige na ang mga seller na mag-register ng kanilang store, ng kanilang online shop kay BIR. Kasi nga siguro nakikita ng BIR na kumikita, ganyan, di ba? Kasi yan mga katindahan, pabor yan sa ating mga manininda, sa ating may mga physical store, diba? Kasi alam mo yun na tayong nasa physical store, karamihan pa is nangungupahan, tapos nagbabayad tayo ng tax, ganyan, nagre-renew tayo ng ating ng bayad sa negosyo, pero minsan nga wala namang benta, ganyan, merong araw na merong araw na wala. Tapos sa online, 'di ba, nandiyan na yung kaliwat kanan parang mga supplier na lahat, 'di ba? Ang mumura pa ng mga paninda. Kaya 'di ba minsan dun sa ating, halimbawa may bibili sa tindahan natin ganyan. Tapos sasabihin, ay mura lang ito sa Shopee. Ay, kagaya kanina ha, may bibili nung aking parang anong tawag diyan, highlighter. Ayan.
Eh, ang benta ko ng highlighter, 20 ang isa. Pag isang set ay 80 kasi ang puhunan ng kuha ko ay 40 or 45. Shipping fee pa, diba? Yan. So, 80. Diba? Siyempre, kung bibili nga sila kay Shopee, mas mura-mura talaga kasi 40-45. Eh, syempre may shipping fee pa yun. Yun yung hindi naisip ng mga bumibili na mura nga kay Shopee, pero meron pa yung meron pa yung shipping fee. Idea na nga, may shipping fee pa yun. Tapos, nakakainis lang, di ba? Na yung mga bumibili nga, kinukumpara nila kay Shopee, yung presyo natin. Eh, hindi naman nila pwedeng, kung ikukumpara nila, di doon na lang sila bumili, di ba? Pwede naman hindi naman natin sila hindi naman natin sila pilit na dito sa atin bumili dito. Yun. So, ayun, nakakatuwa lang din para sa ating mga physical store na magkakaroon na rin sila ng ganyang tax, magbabayad na rin sila para naman maging maganda naman yung laban between physical store and online store kasi nasasapawan na talaga ng online store ang mga physical store. So, sa ngayon, dahil nga ganyan na yung labanan is, diba, talagang dapat tama lang yun, pantay. So, para naman doon sa ating mga online seller dyan na natamaan ng tax chuvanes ni BIR, ganyan is, diba, syempre, bilang isang manininda na kumikita din naman kayo, kahit maliit na halaga lang yan, kumikita naman kayo. Pag pinagsama-sama naman yan is malaki. Kumpara sa ganitong physical store, napakadaming maintenance na kailangan nating ibubol doon sa ganitong tindahan. So, diba, para naman fair sa lahat, diba, ng mga manininda. Ayan, so maraming pros and cons yung nangyari ngayon especially sa Shopee, mga online platform, pero talagang para sa isang katulad ko na manininda is I feel safe. Hindi, parang naging mas parang mas naging safe yung pakiramdam ko dahil sa nangyaring ganyan na i-oblige na nga ni BIR ang mga online seller na magkaroon ng tax. Ayan, so siguro kahit papaano tataas, hindi natin alam kung ano mangyayari ngayong April sa online shop, diba? Pero yun, let's see kung anong mangyayari. Ayan. Pero yun nga, para doon naman sa may mga physical store, ayan, hindi kasi lahat bumibenta, diba? Hindi lahat araw-araw maganda ang kita. So, laban lang mga katindahan, diba? So, wag tayong susuko. Kung alam naman natin na worth it pang ipaglaban, diba? Laban! Ayan. So, ayun ang mga katindahan. Yung kasing in-order ko nga, balik tayo dito kay Kumaring Shopee. Yung mga in-order ko kasi dyan is yung iba pang decorate para doon sa birthday party ng aking anak. Kung dito pa ako bibili ng mga gagamitin is mapapamahal talaga mga katindahan. Kasi magmahal lang ng 5 to 10 pesos per item is malaking bagay na yun na matitipid natin, diba? Yan. So nakakagulat lang talaga kasi nagdatingan yung mga party needs ko, yung mga hawk team, yung aming ginagawang design kasi yun yung gustong-gusto ng aming Junakis. Ayan. So, nakakatuwa lang kasi dumating talaga lahat yung standee. Yan, kaka-order ko lang nung isang araw. Wala pang siguro 3 days. Ayan, nandito na. So, parang kakatuwa lang, diba? Syempre, yung mga seller is naghahabol ng benta para yung mga papasok pa ng ngayong March, syempre, pag na-out nila agad yan, hindi, kahit papaano, hindi tatama doon sa binigay na time frame ni BIR para sa pag-aasikaso nga. Ayan. So, yan lang naman mga katindahan yung itichika ko sa inyo ngayon. So, tututukan natin mga katindahan kung anong ganap dito kay online platform, di ba? Kung ano ba yung mangyayari sa kanilang mga online seller. Kasi nakakaano talaga. Kung ako ay isang online seller, parang rin ako. Ma-alarma talaga ako dahil, oh my God. Ang hirap noon, no? Yan, di mas, parang kung may online store ka, di i-shift mo into physical store, di ba? So, anya kang ng diskarte lang naman yan, kung paano tayo kikita talaga.
So, ayan lang muna mga katindahan for today's video. Maraming salamat sa inyong palaging panonood and happy selling!